Kaya ko po to matatanong sa inyo kasi po nung first work ko po, bali po may katrabaho ako. Tapos, sabi, tinanong niya ako kung ano yung religion ko, ganyan. Tapos sabi ko, yung parents ko po kasi, kaanim na po sa iglesia, ninyo po, yung papa ko tsaka mama ko. Tapos ako po, sunod na po. Tapos, sabi niya sa akin, sabi ko, sunod na kasi ako, gusto kong umanig po sa iglesia. Sabi niya gano'n sa akin, huwag ka maanib, malulungkot daw siya pag umanig daw ako. Sabi kong gano'n, hindi ko na nga siya pinansin. Tapos sabi niya gano'n sa akin, alam mo ba yung Brad Eli nyo, dating iglesia ni Cristo yan? Sabi niya gano'n sa akin. Tapos sabi ko naman gano'n sa kanya, mapapatunayan mo ba yan sa akin? Sabi kong gano'n. Pag napatunayan mo yan sa akin, sabi kong gano'n, sabi niya gano'n sa akin, o sige, kunin daw niya yung mga papatunay niya sa akin. Tapos nung kinabukasan, sabi ko, nasan na? Wala naman siya pinakita sa akin. Sabi kong gano'n sa isip ko. Sinungaling siya kasi sabi niya gano'n sa akin, papatunayan niya, hindi na. Hindi yung kaibigan mo sinungaling. Ang sinungaling si Manalo sa kay mga ministro niya. Yung kasi nagsabi sa kanila ng gano'n eh. Pero, tingnan mo makita ko sa iyo ebidensya. Meron silang palabas sa Net 25, yung kanilang istasyon, nilagay nila, dati raw akong ministro ni Manalo. Pakilagay sa screen. Ang Tamang Daan, Arts, Culture, 2003. An Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC Minister Eli Soriano. Sinasabi nila, former INC raw ako. Napakasinungaling talaga niyang mga ministro na yan, pati si Manalo sinungaling. Siya nagtuturo sa kanyang mga miyembro at saka sa kanyang mga ministro. Nang maanib ang mga magulang ko sa Iglesia ng Diyos, 1934. Nang ipanganak ako, 1947. Kaanib na magulang ko rito nung ipanganak ako. Kaya dito na ako lumaki sa Iglesia ng Diyos. Paano ngayon ako naging Iglesia ni Cristo? Ang pangako ko sa kababayang Pilipino, kahit yan ang kaisa-isang iglesia sa mundo, hindi ako aanib dyan. Mali yan eh. Ako aanib dyan. Manluloko sa kapwa-tao. Sabagay, hindi nakakapagtaka. Si Manalo mismo nagsabi, ang mga ministro niya sinungaling eh. Pakinggan nyo, sabi ni Manalo. Ayun, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, eh lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pagkasangkapan ng Diablo. Sa sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Halos lahat daw ng manggagawa nila sinungaling. Manalo may sabi nun. Manggagawa daw nila, halos lahat sinungaling. Eh yan ba'y marahas na paratang? Tuloy nga natin. Hindi ko ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ko nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin dito to, bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulat para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Binabago ulat ng mga manggagawa. Kaya yung mga ministro ni Manalo, karamihan niya sinungaling eh. Eh maniniwala ba kayo dyan pagka narinig nyo sa telebisyon? Ang maririnig nyo dyan eh, puro paninira laban sa akin eh. Masyadong kung ano-anong makakayap na salita. Pakinggan nyo ang mga iba. Meron pong naalala ko pag yun. May nagtanong po kasi tungkol sa logo nung samahan ni Mr. Soriano, yung angkla. May naliwanag siya yung angkla, si Christian, si Dipete ng pananampalataya. Parang logo ng SIMA naman. Siman, pagka sila ba't siman naman yan? Talagang SIMA naman ito si Mr. Soriano. Si Manloloko, si Mandarampong, si Mangungutong. Talagang SIMA niya. Yung 20,000 miyembro niya, totoo, hindi naman namumutang lang si Mr. Soriano. Sa may doon salita, hinihinga na ng abulo, pagkatapos, kinukutungan pa si Commander Ingkong, no? Oo, nag-hostage na. Oo, kung sino-sino hostage. Siyang nang-hostage, matibag na extortion.
proteksyonista. Oo, isipin niyan mga kababayan, no? Kaya nga kung doon sa Mindanao, merong sayap, na hostels, nang-hostel siya, Mga commander, the robot, no? eh dito, merong Commander Eli, nang-hostage din eh. Doon dinadala yung kanyang hostage sa Sapan. Yun kung mangangaral na yun, na ang sentral ay nasa Apalit, tunay na mangangaral yun. Yun ang katuparan ng higit, dayugtog, gutom, mangungutong, mangho-hostage. Sabihin sila ulo talaga ito si Mr. Soriano. Siya ang numero 1, matakaw sa pera, gamit na, higit pa. Kaya hindi po dapat isaba ng loob ng sinumang kung masabi namin na ito si Mr. Soriano. Sasabahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan. Sabi nga sa iba't ibang inuutangan. Gamitin na natin. Minumulestya sapagkat alam naman natin, di ba bayaran ni Mr. Soriano yan? Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. Wala na ibang konklusyon, Mr. Willie Santiago. Amo mo mandurukot. At kasama ka roon sa mga mandurukot. Sa grupo ng mandurukot. Kaya Mr. Soriano, Mr. Soriano at yung mga kasama ko, ano ba naman itong ating pag-uusap na ito? Parang ang kausap natin ito, bangag eh. At sana po, makita ninyo kung magkakano na ang mga nakuha ni Mr. Soriano, nakuntot ni Mr. Soriano sa kanyang mga kahatid. Alam po ninyo, mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin parang daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Diba? Nangungulimbat na? Oo. 2 taong nangungulimbat ng illegal, Mr. Soriano. Oo. Saka napapansin ko, kapatid na po, talagang tuso ito si Mr. Soriano eh. Hindi pa pang puhut-hut yan. Talagang nanguhut-hut ito si Mr. Soriano. Oo. Nahihibang yata ito si Mr. Soriano. Sagutin mo. Yan ang mga sinungaling na ministro ni Manalo. Kung ano-ano mga pinagdududuktong-duktong ng mga paratang. Wala naman silang ebidensya. Kaya yan po, dati raw ako ministro. Hindi po totoo. Hindi ako kasali dun sa mga ministro ni Manalo na manluloko. Pati nga yung tagapangasiwa nila, niluloko, binabago ulat. Sabi ni Manalo, binabago ulat. Mga mandaraya yung ministro niya. Alam niyo kung bakit ganyan yan? Nagsasalita ng kung ano-ano. Mga upahan kasi yan eh. Inuupahan ni Manalo. Pakinggan niyo si Manalo. Ano ang sulat sa akin isang kapatid? Baka gusto niyo ipabasa ko sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa po akong nakikitang matino na manggagawa sa kasaysayan ng buhay ko. Lahat ko, puro tiwalit. Masakit na salita, nasaktan ako. Sapagat ako'y manggagawa rin. Pero hindi ko masita yung kapatid sapagat alam kong nagsasabi siya kung hindi bang buong buo na katotohanan eh. Nagsasalita siya ng totoo. Wala nang nagkaroon ng takot sa Diyos na kahit isa. Para tumayo at manindigan sa panig ng katwiran. Lahat manglulupig na ng katwiran. Bakit? Sweldo ang hinahanap. Yung tulog niya, yung bahay niya, yung kasagalan niya. Kaya ano raw ho hinahanap ng mga ministro niya? Sweldo, kasaganaan, tulog. Hindi ka taka-taka kung ano-ano sabihin laban sa akin. Inuupahan yan eh. May sweldo yan. Trabaho lang ang ginagawa nila eh. Trabaho na nila yun. Yan noon at kanyang sinabi o pahayag niya noon at ngayon gusto na niya kumandidato. Ito, pakinggan natin kung bakit. Sinagsasabi, ang pag-asay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-asay ka ng bayan, sino? Si Divinesia. Ang pag-asay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asay ka ng bayan, walang tutorial. Pag ako naging presidente! Hindi ba makapalaap nitong magkakabarkadan to? Sesa na ho kayo. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson ng Pag-asa, wala kay Ginoong Divinesia, wala kay Fernando po Jr. Ang Pag-asa na pala nato sa brother nila. Napakinggan niyo yung komento nung walang ya na marunong daw gumalang sa kapwa-tao. Tingnan mo natin. Totoo bang sinabi ni Brother Eli na nasa kanyang pag-asa at wala doon sa mga kandidato ng pagka-presidente? Inaangkin ni Brother Eli nasa kanyang pag-asa? Ganun ba yun? Ito po original. Sinagsasabi, ang pag-asay ka ng bayan,
Si Lacson. Ang pag-asa ay kanang bayan. Sino? City Venecia. Ang pag-asa ay kanang bayan. Ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asa ay kanang bayan. Walang tutorian. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni kanina eh, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. O, di ba? Napakalaki ng party na inalis para maiba yung tunog na sinasabi ni Brother Eli. Ang linaw nung sinabi ni Brother Soriano, wala naman sa tao eh. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa Panginoon. Yan ang nasa Biblia. Alam niyo, itong lahat ng party na to, tinanggal na to. Ang tagal na eh. Sabi ni Brother Eli, ang tagal na, pinapaasa tayo, relihiyon at politika. Wala din yung part na yon. Kinuha itong kapiraso na ito. Pagka ako naging presidente, pinutol na. Eh yung karugtong hindi na pinarinig, kapatid na Luz. Pagka ako naging presidente, sabi ni Ganire. Si Brother Eli ba may sabi nun? Hindi. Pinoportray lang niya yung sinasabi ng mga politikong nangangako, nagbibigay ng maling pag-asa. Pero hindi sinasabi ni Brother Eli na nasa kanya ang pag-asa.